US citizens here in the US of A, so Filipino abroad na ginagawa din yung negosyo. So I'm one of the Sapphire Elite executive of the company na rin na founder ng Team Absolute Faith Worldwide. So ang background ko po, before po tayo mag-join sa I Am Worldwide, and this is actually ano lang, konting background lang, hopefully konti 'no, pero ang haba pala 'no, before we go into the training, ayan. So tubong Pangasinan ako mga mens, meron bang mga taga Pangasinan dito na nanonood sa atin, mga Pangasinense, ang salita ay Panggalatok, ayan. So tubong Pangasinan, laki din ako sa hirap mga mens. So ako din yung isa sa mga nasabihan ng mga magulang noon na ang way for a good future for me is to study hard, get into a good school, 'di ba? And then after mo maka-graduate, maganda yung trabaho, 'di ba? So I took up social sciences major in anthropology, minor in history. So parang double major 'yan sa University of the Philippines. But then hindi naman yung kung ano yung kursong inaral natin yung trinabaho natin, 'di ba? So I've worked as a call center employee. So may mga call center dito na alam ko, ang ating Mother Fierce nag-work sa call center, ang ating Mother Siza nag-work din sa call center. So mga pare-pareho kami ng background. So hindi relatable no or hindi kalinya ng inaral natin yung trabaho natin. And then when I migrated here in the USA, alam niyo ba, guess what? Ano din yung trabaho ko dito? Sino ang makaka-guess ng trabaho natin dito? So I'm currently a CSR billing representative sa isa sa pinaka or yeah, I would say largest here in the West Coast, ang Puget Sound Energy. So that's the name of my company that I work for. We are a provider of gas and natural gas and electric ng state of Washington. So kami yung pinakamalaking humahawak sa state of Washington. So ang ginagawa ko diyan, call center din lang mga meds. Hindi ko na iniwanan kung ano yung alam kong gawin. 'Di ba gano'n naman tayong mga tao minsan kung ano yung alam mo yon yung nakasanayan mo na, yun na rin yung ginagawa mo. So nadala-dala ko yun 'no mga men from pagiging call center ko sa Pilipinas until here. And then of course, I got married back in 2013 nung nag-migrate tayo dito sa US, kaya ngayon ako isa na rin nanay. Ayan. Okay, so ito konting ano lang 'to, so parang buhay ko dati sa pagiging isang call center. So I've been a call center employee for 6 years sa Pilipinas, and nanonood yung aking angel mentor na boss ko dati, si Mentor Josh, boss ko 'yan dati sa call center, and siya yung alam mo yon yung parang nagtulak sa akin no'n na be a performer. So do'n ako na parang nahasa ba na dapat laging nagta-top, dapat lagi kasama sa top. So, top 1 agent niya ako niyan dati. So, laging awarding, laging kasama sa awarding, ganyan. So, sabi ko, So, kung sa call center, 'di ba, or sa job natin, pinagsisipagan natin nung pumasok na tayo sa business, 'di ba? Nahahati yung oras mo bilang isang empleyado dito sa US, pero ginagawa mo pa rin yung best mo para sa negosyo, tama? Ayan, so patpatin pa tayo niyan noon. Ayan, so meet my angel mentor. So ang nakapag-direct po talaga sa akin dito sa negosyo is si Mentor Melrose Corpus. I don't know kung kilala niyo pa siya or naabutan niyo pa siya. So siya talaga yung nakapag-invite sa akin. Mentor Josh has been a member of I Am Worldwide way before Mentor Rose did, 'no? Pagpasensya na po ako kasi minsan nagiging Englishera kasi hindi na ako nahirapan akong mag-translate mga minsan ng words sa Tagalog. Ayan, pero si Mentor Josh, hindi niya ako pinapansin before, hindi niya actually ako na-offer ng negosyo. Naisip niya kasi at that time is nasa abroad si Andrea, but we are friends. Roommate pa kami niyan ni Mentor Josh, pero jinudge niya kasi ako. Sabi niya, hindi ko na daw kailangan dahil nasa abroad, 'di ba? So hindi niya na kailangan yung pagkakakitaan, but little did he know that it wasn't the income opportunity yung makakapagpa-join pala.
sa akin sa I Am Worldwide. So baka may ma-encounter kayong mga gano'n, mga mens 'no, naju-judge niyo na yung mga tao especially when they are abroad na akala ninyo hindi nila kailangan yung extra income opportunity or yung ordinary income opportunity. Pero 'di ba, so to cut the story short, napa-join ako sa I Am Worldwide because, I had a health concern. So tingnan niyo yung difference of that left picture and the right picture. That was the time back in 2020 nung nag-join ako sa I Am Worldwide na sobrang payat ko, sobrang alam mo yun, parang 'di nag-aayos, ang pangit mo, 'di ba? So, I was fighting stage 3 cancer at that time. So, napa-join ako dahil sa produkto, 'di ba? So, hindi ko talaga siya after yung income at that time kasi ang nasa isip ko lang, kailangan gumaling ako kasi aanhin ko yung income, kaya kapag pinitch mo sa akin at that time ang negosyo, no ka kaagad sa akin. Kasi that doesn't answer or give solution to what I'm having or ano bang tawag dun, yung parang concern ko at that time. Kaya si Mentor Rose ang nakapagpa-join sa'kin kasi siya yung parang naka-trigger ng need ko. To cut the story short, ayun. So, we joined I Am Worldwide, ayan. So, this was just the proof na I was diagnosed with cancer stage 3 in the thyroid. So, it's called papillary thyroid carcinoma. So lo and behold, I am in front of you right now dahil sa napakagandang produkto na meron tayo. Kung hindi, naku 'no. So diyan tayo nagpapa-treatment before na gumagastos ako ng out of pocket about $500 to $600 per week, 'di ba? So sobrang mahal. Kaya nung na-teach sa atin yung produkto, grinab na natin kasi baka yun na yung parang ano yung sabi nila, Hail Mary na makasagot sa issue mo sa health. So, and thank God that it did, 'di ba? It helped kasi kung hindi wala po ako na nasa harapan niyo ngayon na nagse-share. And this is my little family, a glimpse of my life here in the USA. So, I got married back in 2013, the same year na dumating po ako dito, within 3 months I got married and then now I have a son, yung son ko is 9 years old na, 'di ba? So, nadagdagan yung reason kung bakit kailangan ko ng gawin yung negosyo na nung okey na ako, napaisip ako na, why not gawin na rin natin ang negosyo kasi meron na tayong batang kailangang sustentuhan later kapag nag-ano na 'no, nag-college na and you know how life here is in the USA na napakamahal magpaaral ng kolehiyo. And of course, aside from that, may parents akong elderly na rin, though kasama ko na rin sila dito sa USA, we wanted to give back to our parents na nagpalaki din sa atin, naghirap, 'no, para marating natin yung life na meron tayo ngayon. Ayan, so kung meron ditong mga nakikinig na alam mo yung mga nanay na rin, may anak na rin, 'di ba? You have to think of their future, 'di ba? Lagi nating naririnig sa mga mentors natin na you have to start building generational wealth, 'di ba? So, hindi mo mabi-build 'yan kung sa employment ka lang, tama? So, kailangan magdagdag ka talaga ng side hustle or something that would give you 'di ba, an opportunity na makapag-build ka ng as much as possible, faster way para makapag-build ka ng sorry, generational wealth for your son or your daughter, alright? Ayan, and then back then 'no, nung nag-join po tayo sa negosyo dito sa I Am Worldwide, we were able to hit yung ating Sapphire rank kaya ang tagal na 'no, hanggang ngayon Sapphire pa rin tayo, 'di ba? So kailangan na talagang, hatawin para makapag-level up na tayo 'no. So, 3 months upon joining na kahit hindi ko pa talaga naiintindihan yung negosyo, mga mentors, na-push lang din talaga ako ng aking actually direct mentor at that time. Pero alam mo yun, wala pa talaga sa hinagap or parang sa heart ko na 100% negosyo at that time, pero we were able to do it in 3 months. So kung kaya ng isang hindi pa talaga siya
seryoso at that time kasi nagpapagaling pa pero na-rank up, kaya mo din, 'di ba? So, to be honest talagang hindi ko pa talaga gets yung negosyo at this time pero, salamat sa mentor 'no, sa mentor ko na at that time andun pa yung direct mentor ko nung na-rank up tayo na sabi niya, "Ann mag-ano ka na, mag-rank up ka na kahit di mo pa gagawin yung negosyo ngayon, at least naka-posisyon yung account mo." Oh, 'di ba? So sabi ko, okey, 'di ba? Kasi masunurin tayo. Sabi niya, "Yes, mentor, o di sige mag-rank up po tayo." Ayan. Pe and isa din of course din, isa din kasi sa reason at that time kung bakit medyo parang ayoko pang gawin yung negosyo, ang dami ko din mga hanas sa buhay. Alam mo yun, yung mahiyain tayo, 'di ninyo namahalata ngayon pero totoo. Mahiyain po tayo before 'no, hindi tayo makapagsalita sa harap ng maraming tao 'no, na ay naku, siguro 1,000 kaba muna na yung parang tipong yung kung may Apple Watch ka, mag-aano yan, mag-a-alert sa watch mo na, "Go to emergency now." Kasi yung lakas ng kabog ng dibdib mo bago ka makaharap sa mga maraming tao. Gano'n po ako before, yung hindi ako yung tagatago sa camera, gano'n. So kung meron ditong mga mentors na gano'n, nakaka-relate din 'no, ng mga mahiyain na feeling nila hindi nila magawa yung negosyo dahil sa hiya nila. Go ahead, do it kasi malay mo, 'di ba? Kahit mahiyain ka pero may mabunot kang leader diyan 'no, na mas magaling sa'yo, which is our goal, tama mga mens? Na ang goal natin is maka-build tayo ng leader na mas magaling sa atin. O si Mentor Len, na-meet ko yan siya na sa Facebook lang, oh, 'di ba? So, siya na ngayon ang Ruby Elite Executive ng team ko, oh, 'di ba? Mas naunahan niya pa ako. So, hindi dito applicable yung sinasabi na yung nauna lang ang kumikita diyan, oh, 'di ba? Kasi nauna pa siyang nag-milyon sa akin, okey? Ta's sumunod ako na nag-milyon, oh, 'di ba, 'di mas magaling siya, 'di ba? So, hindi dito question kung nauna ka kasi baka may makilala ka na leader down the road na, alam mo yun, mas marami ang connection sa'yo, 'di ba? So, dapat ang mindset mo dito, 'di ba, kahit na hindi ka, feeling mo hindi ka magaling, you're not an articulate person kasi gano'n po ako. Hindi ako articulate na tao, sa telepono lang. 'Di ba kasi hindi mo ako nakikita kaya minsan irate sa caller, 'di ba? Imbes na yung caller yung irate, ikaw pa yung irate, oh, 'di ba? So gano'n tayo dati, oh, 'di ba? Pero nakabunot tayo ng mas magaling na leader sa atin, 'di ba, na ngayon Ruby Elite Executive na. And of course, here's a company, when we started embracing the business na sabi ko sa sarili ko, grabe, lalaki nilang kumita. Why don't I not do that also? And I started learning, attending training, 'di ba? And then nung pinaglabas tayo ng kotse, alam niyo mga mens, to be honest with you, ang mindset ko at that time, bakit ako maglalabas ng kotse? Hindi ko naisip na I'm doing it for my team. Oh, ito ano 'to, mens, baka may mga kasi, katulad ko dito na gano'n yung mindset before 'no, na bakit ako maglalabas ng kotse? Aanhin ko 'yan, nandito naman ako sa abroad, dalawa pa yung kotse namin, 'di ko 'yan kailangan. Pero hindi mo naisip na kailangan mong maglabas ng resulta, 'di ba? Hanggang sa alam mo yon, yung tumatagal ako sa negosyo na siguro nanawa na yung mentor ko sa akin sa kaka-push sa akin ng, "Ann, kailan ka maglalabas ng kotse?" 'Di ba? Yung, saka na lang," hindi alam mo yun, ang dami mong rason. Hanggang sa dumating ako sa point na naisip ko din, bakit ko siya kailangang gawin, na hindi na ako pinush ng mentor ko, sabi ko, "Maglalabas ako, uuwi ako, maglalabas ako ng kotse." Bakit? Bakit doon ako naglabas sa Pilipinas at hindi dito, 'di ba? Because my thinking was that para magamit ng team, 'di ba? Ng team ko kasi, o dito may kotse naman, but at least I can leave it to my family in the Philippines for them to use it, no? For product movement, kung merong mga events na kailangang i-support ang team, meron silang magagamit, 'di ba? So, yun yung naisip ko mga mens at that time, pero to be honest, matigas din ang ulo ko before. True story yan mga mens.
Yan yung story ng car na yan, ayan. So, umuwi tayo ng Pilipinas. So, nilabas natin si Faith, yun yung name ng car natin. So, nagka-reveal tayo sa office at that time din, no? So, yung mga nakita ako sa office before. So, ayan. So, even though naiwanan, ayan si Mentor Josh na nag-drive pa para sa atin nung nasa Manila tayo kasi takot na takot akong i-drive ang Manila mga meds gaya baka kalalabas ng sakyan eh. Na ano na 'no, na, tawag dito, nagasgasan na pala agad. So, naging ano tuloy chauffeur, chauffeur yung ating tatay mentor ano, ayan. So, alam niyo yun, I'm very thankful mga mens na kahit naiwanan na po ako ng aking angel mentor, I don't know what had happened to her na grabe, hindi na siya nagme-message, ganyan. I don't know the story kung ano na yung nangyari sa kanya. I just hope that she is okay. It's been, I don't know, magti 3 years na yata na wala kaming communication ng aking angel mentor. But I'm very thankful na nadala niya ako sa I Am Worldwide. Ayan, naiyak tuloy ako. No? Kasi 'pag ikaw ay naiwanan ng mentor, ano yung magiging mindset mo? Yung nung nang nag-direct sa'yo, titigil ka din ba na gawin yung negosyo or magpupursige ka na gawin pa rin yung negosyo kahit wala na yung mismong taong nag-refer sa'yo dito? Kasi mens, ang isipin natin lagi 'no, ito yung naisip ko, eh, kasi muntik na, umiyak ako kay Mentor Josh, sabi ko, "Mens, 'di ko na 'to kaya." Gi-give up na ako but then napaisip din ako bakit ako titigil dahil wala yung mentor na nagga-guide sa akin kaya ito very, very important mga mens. Kung iniisip mo 'no, na iwanan yung mga leaders mo, mens i-connect mo yan sa taas para at least merong nagga-guide pa rin sa kanila 'no. Pero, ano yun, real talk mga mens 'no, na i-connect mo kung may balak ka din lang namang iwanan yang mga yan, make sure na meron pa ring nagga-guide sa kanila. Although, even if wala na yung walang mag-guide sa'yo, kaya mo pa ring gawin yung negosyo. Ang dami naman nating trainings na kayang-kaya or puwede mong mapanood na puwedeng tumakbo ang negosyo na ikaw lang, 'di ba? We always have to think na parang yung kotse, o ayan na, so yung kotse, yung parang kotse 'di ba? Lagyan mo ng gas, yung gas is your mentor, 'di ba? Pero ikaw pa rin yung driver. Hindi tatakbo yung car kung hindi mo aapakan yung silinyador, tama? Silinyador ba yung tawag dun? Tama ba yun? Silinyador ba yun, yung ano, apakan para tumakbo yung kotse? So ikaw pa rin, nasa iyo pa rin yung, ang tawag nito, way para mag-succeed ka sa negosyo. So yun yung naging mindset ko at that time. Sabi ko, "Okey, siguro meron lang nangyayari sa kanya baka babalik din." 'Di ba? Maybe later, we don't know. Baka meron lang talagang nangyari, I don't know, 'no? Hindi ko talaga alam, napapaisip din ako minsan but I just hope that she is okay. Ayan, so nung umuwi tayo, we shared a little blessing 'no, sa ating, mga kabarangay at the time na pasasalamat na buhay tayo 'no, and all of the blessings na meron tayo ngayon kasi if not because of God's intervention ay tama, intervention sa life natin, siguro nasa lupa na tayo ngayon, 'di ba? So meron pa siyang purpose, bakit bakit niya pa tayo binigyan ng extension sa life, 'di ba? Ayan, so, sa uh, journey natin dito, dalawa na kaming millionaire circle sa team. Like I've said earlier, yung ating Ruby Elite Executive si Mentor Len Collis, ang nauna kesa sa atin na nag-milyon, 'di ba? Kaya na-pressure tayo mga mess na, "Oh my God, nakakahiya yung leader mo millionaire circle na pero ikaw hindi pa." O 'di ba? So, dobling pressure ulit ngayon kasi Ruby na yung leader mo, ikaw sapphire pa rin, 'di ba? So, make that as a motivation and not for you to give up, 'di ba, na grabe inunahan niya na ako, nakakahiya, 'di ba? So, make that as a motivation na you work harder kasi yung leader mo, naungusan ka na hindi naman sa kompetisyon, 'di ba, mga mens? Kasi, you get my point, 'di ba? Masakit iwan ka ng upline mentor, yes, that's true, pero you still you move on, 'di ba? Iyakan mo kung close na close kayo ng mentor mo, iyakan mo bukas okey ka na,
'di ba? Ayan, so ngayon, we have 3 sa team po namin ang close to 1 million na rin, kaya we're hoping 'no na within this year yung tatlong yon ay ma-join na rin kami sa MC, 'di ba? Ayan, so binibigyan na natin ng pressure yung leaders natin na mag-MC na. Ayan, so umuwi tayo last year 'no, very memorable 'to sa akin nung elite executive kasi it's the very first time na nakasama natin yung husband natin and yung, baby natin 'no, sa event ng I Am Worldwide. And of course, hindi mangyayari 'yan, 'di rin mahi-hit yung, Millionaire Circle, status natin kung hindi dahil sa team 'no, na talagang, ay grabe din silang trumabaho mga mens, ang support grabe 'no, na kahit mainit, kahit na alam mo yon yung, puyat-puyatan din sila, 'di ba, pero andun sila for the team 'no. Kaya yan, thank you, sa mga, naandito 'no, na nakasama natin. So ayan, and of course ang maganda dito mga mens 'no, yung dating hindi ano ba yung ano, yung sa gigilid. Ayun, ako kasi mens dahil mahiyaing tao, parang feeling ko hindi para sa akin yung masama sa mga awarding ganyan, sa mga top gano'n. So parang, sa akin kasi at the time ang mindset ko is nag-share ako ng hope and, I'm helping people, okay na 'yun sa akin. Pero dumating talaga din ako sa point na, "No, I really need to do this and prove na magkaroon ako ng resulta para sa team ko." 'Di ba? So yung hindi nasasama noon sa mga top 'no, nasasama na rin ito sa Jaguar 'no, nung umuwi din tayo nito, eh. Same year I think that I also went home for I think anniversary yata yon din ng IAM 'no. Kasi it's either I will go home for elite executive night or, anniversary. So yon. So and not only that 'no, pati leaders natin nasama din diyan at that time and also ito 'no, December 2024 yung from Jaguar nasama na rin tayo sa Team Fierce sa ating Mother Cath 'no, na event. So top 2 tayo diyan ng, anong tawag nito, December of 2024 and then may event din dito ng Fly High sa US, nakasama din tayo diyan top 8 and then top 9 naman yung leader natin. This was way back before, um, IBC New York mag-open 'no, yung nag-e-expansion pa lang dito. And nasasama tayo sa international 'no, international ng I Am Worldwide, 'di ba? So eto, nung na-embrace ko na mga mens yung I Am Worldwide, hindi lang yung produkto kundi yung the company, the vision, the purpose as a whole. Alam mo yun, yung dun ko na nakita yung eto yung answered prayer ko, yung hindi lang yung healing ko pati mag-build na rin ng family, 'di ba? So, alam niyo yung change. So, nakita niyo naman yung picture ko kanina, 'di ba, nung I was fighting cancer, walang ganyan na glow na thanks to the product na talagang nakatulong sa atin. And I'm very proud na maski papaano 'no, nakabuo tayo ng team na nakasama natin 'no. And until now, of course merong nangyaring attrition, merong mga leaders na nawala, pero meron pa ring mga leaders na andiyan pa rin, 'di ba? Ayan, 2024 daw sabi ni Mensai, oh, 'di ba? 2024, oh, ayun. Ayan 'no, 2024 ang event ng Jaguar, bongga. Grabe yung mother side talagang nagbuhos ng pera, 'di ba? Na hindi naman na dapat niya kailangang gawin, pero ginawa pa rin para sa team. Ayan, and we also have leaders 'no, sa iba't ibang lugar na talagang nagsisipag din. Ito, one of our core leaders din, si Mentor Selma from South Korea, na kumikita din dito sa negosyo na nasasama din sa top. And ito, just an example of our leaders din gumagawa ng negosyo part-time. Ako din po ay part-time, I'm a full-time employee, 'di ba, na so close, 'di ba? Yung mga akalain mo yun pina-part-time lang nila, yung iba diyan, kaka-join lang. Mentor Eunice, one of our core leaders, kaka-join lang niya yan nung 2024, 'di ba? Pero, mga half M na siya ngayon.
'Di ba? So, akalain mo 'yun mga part-time lang nila yung mga 'yan, pero kumikita sila 6 digits. And then we were able to, produce mga elites na din. So we have, 7 na sapphires and 1 'no, na 1 ruby. Okay, so when it comes naman to income, ito, I think this is my latest, I think. Kailan ko ba 'to ini-screenshot, ayan. So, 'di ba? So, 'yun yung napakaganda sa negosyong ginagawa natin. Kasi even if you are doing it part-time like me, 'no, siguro iniisip mo kung kaya mo din ba, kine-question mo yung sarili mo kung kaya mong gawin din yung ginagawa ng iba, 'di ba? So, kung ako na sobrang napakamahiyain, 'di ba? Pero nagawa yung negosyo, kaya mo din, 'di ba? So, akalain mo yun, wala sa company namin yung bonuses. Bonus namin meds, $1,000 in a year of your work, minus tax pa. Oh, 'di ba? Pero dito sa I Am Worldwide, grabe 'no? Kung mamigay unlimited yung bonus, so doon ka mabaliw. From me, someone that's working abroad na kumikita din ng malaki, 'di ba? Hindi naman po sa, pagmamayabang, 'di ba? But, alam mo 'yun, yung nabaliw ako na sabi ko, "Hala, bakit gano'n? Mas malaki pa yung ko, mas malaki pa yung kinikita nila kaysa sa akin, 'di ba, na working abroad earning dollars." Sabi ko, "Oh my God," 'di ba? "I need to do this," 'di ba? So, dapat kailangan gano'n din yung mindset, 'di ba? So, I don't know kung merong mga abroad dito na Filipino citizens natin or dual citizens natin wherever you're living at right now, 'di ba, na naa-amaze ka din ba sa kayang ibigay ng company, 'di ba? So, ayan po yung latest and then dito, when I hit 4 weeks income na dati very impossible. Alam mo yung sabi ko sa sarili ko, "Ah, posible ba 'yan sa akin na mag-income din ako ng 6 digit ng 300,000?" Gano'n. Hanggang sa meds, naranasan ko din. 'Di ba? December 2024, napakagandang regalo kasi that time na-hit natin yung Just For You Jade natin. Sabi ko, "Naku, possible pala talaga." Sabi ko, na to think mga mens, mas malaki ito sa income na nakukuha ko dito sa US. You don't believe me, do you? So $5,582,000, oh, $1,000 Oh, yeah, 1,000 na 5,582, 'di ba? Akalain mo yun yung isang ano pa diyan, cut off na wala akong na-direct. Eto 3 Jades kasi kaya nabuo natin yung ating Just For You, 'di ba? But, if you don't believe what I'm saying na, from someone na hindi naman po ako nagdo-double job 'no, blessed naman po ako na medyo maganda-ganda yung company na napasukan, maganda-ganda naman yung ano, pero sabi ko, "Grabe hindi ko 'to nakukuha, sa work ko." And I have receipt para alam niyo yung makita niyo lang kung ma-relate niyo kung, tama ba yung sinasabi ko. But from my experience mga mets, as in, hindi siya kayang pantayan kahit kung unless 'di ba, CEO ka ng isang company, then you don't need this. This is not for you, 'di ba? Kasi CEO ka malamang, 'di ba, ng corporate ng USA, malaki yung sinasahod mo. Pero if you are just the ordinary employee like me, okay, na gan'to yung sample ng income, naku, hindi ko pala na-cover yung aking employee number 'no. Ayan, but this is just an example of my paycheck 'no, every 2 weeks kasi bi-weekly kami dito. Ako, bi-weekly sometimes, depending on your your position, salaried ka, so once a month ka lang, 'di ba? But you get the total. Titigan mo na lang mens para maniwala ka sa sinasabi ko 'no. So, this is period of 2 weeks and this is also another period of 2 weeks. Actually na ano ko 'to, na-share ko kay Mentor Sai one time, sabi ko, "Grabe, oh, tingnan mo mens, ang laki ng kaltas." So, makaka-relate dito yung mga employee natin Canada, USA, tama? Na ang laki ng kaltas ng paycheck. So, look at this. Gross, 4,546.70 pero ang net pay mo
2,876 na lang. Yung deductions mo, taxes mo pa lang, 950 na. $950. Other deductions mo pa, na kung ano-anong mga deductions mo, mga, ano na yung tawag dito, yun, deductions mo, ganyan mga life insurance mo, diba? Health insurance mo, kasi hindi naman 100% ko-cover ka ng employee, diba? So ang take home mo na lang, 2,876. This is your hourly rate. If mag-overtime ka, so look at this. Pag wala akong overtime, mga mens, nag-overtime pa ako ng 10 hours nito ha, may holiday pay. So if I do overtime, per hour, $52 ang rate ko. If that's overtime. Pero kung walang overtime, $35 per hour lang. 'Di ba? See the difference? So itong paycheck na to, walang overtime. So regular, 'di ba? May overtime ako 21 minutes, something like that, 'di ba? Ang kung normal na walang overtime, ito lang ang naglalaro lang ng 1,800, 1,900, sabihin na natin $2,000 in a paycheck, 'di ba? So, sa laki ng deduction mo mga mens, mapapaisip ka talaga. Ikukumpara mo, 'di ba, yung mga nakikita mong income sa I Am Worldwide. Okay, so now, this is the reason why. Ito na yung naging bakit kailangan kong gawin si I Am Worldwide, being even someone that is living and working abroad. And to tell you honestly, mga mens, kung pagbabasihan natin ay let's say household income namin ng kaming mag-asawa, possible kasi ito, sasabihin ng mga taong kakilala ninyo, bakit ka pa, sa experience ko, bakit ka pa magne-networking? Bakit mo ginagawa yung networking? Kung maganda naman yung sinasahod mo, kayong mag-asawa, maganda naman yung income ninyo, bakit kailangan mong gawin? So hopefully, what I am going to share mga men sa inyo is pa-realize din sa inyo kung ano yung na-realize ko. It may work for you, may not work for you, or somebody na mga leaders natin, no, na nasa abroad din na bakit kailangan mo pa si I Am Worldwide, no? As if even if you are an ordinary employee na possible nagto-2 jobs ka, nagti-3 jobs ka, may mga kilala tayo mga mens na gano'n, tama? Na nagto-2 jobs, 3 jobs sila just to make the ends meet. Make ends meet. Tama ba yung English ko? Bahala na kayo diyan. Yes, akala lang ng iba masarap sa abroad. Yes, pero ano lang pala yun, 'di ba? Ayan. So, ito yung realization ko mga mens. Okay, so to put it in perspective, my household, my husband and I are earning at around $255,000 in a year. So sasabihin mo sa akin na, ang laki ng income nyo. Bakit kailangan mo pa yan gawin? O, kayo na yung mag-math. O, si Mentor Mark, o, siya yung kilala ko din, yes, used to have 3 jobs. So, kayo na yung mag-math, magkano yun kung i-convert ninyo into pesos? 'Di ba? So, 255,000, that's like 14.7 million in 1 year. Ayan, ano ako kasi nag-math ako kanina para maano lang ninyo, no? So, times 8 years, kung ikukumpara, kasi 8 years sa I Am Worldwide, kung ikukumpara natin sa mga mentors natin, no, na si Mentor Kath and Mentor May. So, kasi kung hindi ka magmamath, it's like nothing for you. Yung sasabihin mo na, kaya namang pantayin ng sahod ko. Maganon, 'di ba? Pero kapag nagmath ka pala, oh my God, walang-wala yung income namin dito kumpara sa mga mentors na kumikita talaga ng malaki, tama? So 14.7 times 8 years, that's 118 million. So kung yung kita naming mag-asawa. But okay, mga mens, baka sabi niyo malaki. Parang ang laki kasi si Mentor Kath parang almost the same na in 8 years na kinita niya. Pero malaki kung si Mentor May parang 3 million, siguro si Mentor May ngayon, no? $3 million, no? So, pag-iisipin mo, parang the same din lang. Pero, ang hindi nare-realize ng mga taong andito sa abroad, comparing I Am Worldwide income and our income here, gross, mga mens.
So yung 118 million, gross income yun, babawasan ka ng kalaki-laking tax and whatever that they are deducting, parang yung sa paycheck natin kanina. 'Di ba? So lumiliit yung value. Tama? Yung mga mentors natin, mother fears natin, no? Yung 102 million na nakita kong income niya in 8 years last time, hindi kasama dun yung mga ano niya luxury, yung car niya, 'di ba? Yung ano lang yun talaga, yung monetary, hindi kasama yung bahay niya, 'di ba? So wala talagang, hindi mo maikumpara, kumbaga. So aanuhin yung ang tawag nito, yung sahod mo. Now, the bulk of our income, 255,000 in 1 year, mas malaki yung sa asawa ko. O wag na nating isama yung asawa ko, sa akin na lang para at least maka-relate kayo individually. So I make 87,000 in 1 year in dollars. So magkano yon? 5 million times 8. 5 million pesos times 8, 40 million lang. And mens, dito ko na-appreciate ang I Am Worldwide kasi 40 million. Individually, i-compare ko yon, 8 years kong trinabaho, 10 hours pa ako everyday. Si mentor ka, 102 million in 8 years. Pero hindi siya nagwo-work ng 8-10 hours a day. 'Di ba? So, anong ginagawa niya? Purely business. Kaya dito, you can do everything you want. You can say, I can build wealth doing other things. Pwedeng employment from your employment income. Ayan, $4 million na. Oh, 'di ba? $4 million na si Mentor Me. 'Di ba? Sabi ni Mensai, hindi ka hindi ka talaga makahabol. So kahit anong gawin mo, employment income saving, kung nag-save ka, if you're thinking you can build your wealth from that, means you will never be able to save yourself to wealth. Kasi kalaban mo pa dyan, inflation eh. Diba? Save ka ng save. You can also do traditional business, brick and mortar business. But then, the same thing, 'di ba? Labas ka ng labas ng puhunan. Dito sa I Am Worldwide, once ka lang maglalabas ng puhunan, pero yung income, 'di ba? Grabe, nakikita naman natin sa mga mentors natin. Once lang sila naglabas. Tayo, naglabas ng puhunan, pero pabalik yung income paulit-ulit, unlimited, 'di ba? Pwede ka mag-real estate. Si Mentor Sai na training niya to before, 'di ba? Sa ISO page natin, na example din niya yung real estate. O 'di ba? Pwede ka din mag-real estate, pero ilang years mo bago mabawi yung pinambili mo ng kondo. Mens, may kondo ako sa Manila, pero hanggang ngayon hindi kumikita. Andun lang, inuuwian ko lang kasi walang pumapasok na mga nagre-rent, 'di ba? Airbnb mo, ipapamura mo na lang yung per day para lang merong at least konting pumasok. So, wala pa rin, 'di ba? Sa ISO, o 'di ba, si Mentor Jonathan, 'di ba, nagbigay din ng example. Differentiating I Am Worldwide and real estate. O, so alam yan ng mga nag-attend. O, investment. Sino yung mga nag-i-invest dito, yung mga nasa abroad? Familiar sa stock market, no? Yung mga nag-i-invest, bumibili ng mga shares ng mga company, aside from 401 nila, 'di ba? So, ang kalaban mo dyan, galaw ng economy ng USA or ng kung saan ka naka-invest, tama? So, hindi rin possible kung ang habol mo dito is retirement. O ito din kasi retirement, sabi nila, mga nasa abroad din. And ito din kasi yung mindset ko before, okay lang, hindi ko na gagawin, hindi na ako mamaya na lang ako magnegosyo kasi meron naman akong retirement plan. 401k. But little we know or realize na kailan mo pa mapapakanabangan yung 401k mo. Pag nag-retire ka, hindi mo naman pwedeng galawin yun ngayon eh. Tama? Yung mga nasa abroad, yes, risky. That is correct. Very risky ang stock market. Then I will show you sample din, mga mens. 'Di ba? So, hindi mo, alam mo yun, kung ang habol mo is, yung job mo is because of your 401k, dahil may retirement plan ka, sure, that's good. At least meron. Pero do something else.
'di ba? Kasi if you wanted to retire early, yung 401k mo 67 years old ka na, 68 or right now nga sa USA sabi nila 72 yung nagcha-change 'no, depende sa year when you were employed, o 'di ba? So, paano na lang yun meds. Paano mo pa ma-e-enjoy yung life nun? Oh, another thing, digital products puwede din. Yung mga e-commerce puwede mo sigurong sabihin na, "Puwede ko namang gawin 'yan." Pero meds, listen to those people that have been doing e-commerce, comparing that to the industry na ginagalawan natin meds, doon mo talaga siya ma-a-appreciate why you have to do this kind of business, 'di ba? Multi-billion dollars, oh, do'n sa ISO, 'di ba, may statistics in after 10 years from now, 300+ billion yung negosyong ano, it's a lucrative kind of business. 'Di ba? Ayan, so sabi ko dito, but nothing better than I Am Worldwide, which is really true. Nakikita naman na natin, 'di ba? That's the reason why may mga mentors tayo ngayon abroad, like me, na sige, hindi tumitigil, ginagawa yung negosyo. So, this is an example, na-example ko na 'to before, I think it was with Jaguar yata, I know, ka-team ni Mentor Gus na na ano 'no, napakita ko na 'to. So this is an example of 401k investment. Akalain yung you start with this kind of money, your employer is putting in some amount and you are putting in some for you from your paycheck din. So both of you parang SSS ments. So both of you are contributing, your employer and you are contributing at the same time. So doon napupunta sa 401 mo. So i-invest nila yan siya sa stock market. So, like I've said earlier, very risky siya kasi it depends on galaw ng stock market and the economy, you will be losing some money. Nung COVID, at the time of COVID, alam niyo po yung mga 401k namin nag 50% na nawala yung 50% kasi down yung market. So, pwede mong makita diyan, oh, 185,000 tapos 50% nawala. Sakit nun mga meds. Sabi mo maiyak-iyak ka nun, 'di ba? Can you stomach that kind of risk? Compared to I Am Worldwide that I would say zero risk. Tama? So, kung ikaw nag-iisip ka talaga na, "Oh, this is for my retirement," means you can retire faster doing I Am Worldwide. I'm telling you that right now, being someone that's working abroad and also have a 401k. See this 1,212 ang loss mo in one day sa market? Magkano na 'yan? Gold package? O konti ano 'no, oh yeah, gold package konti na lang platinum account na 'yan mens, 'di ba? Ito din, this is, this is my own investment outside of 401k. So I put my extra spare money, mga ganyan, for me to buy some stocks from, sa mga company na I don't trade. Iba yung day trading mga mens kung familiar kayo sa stock market, yung iba, it's their livelihood to do day trading. Ako hindi po, hindi ako nagde-day trading but what I do is if I have spare money, I buy stocks. Pinapabayaan ko yan, ano man yung galaw ng stock market and then hoping ka, no? Hoping ka na it goes up in value. But what if it doesn't? Like this one, April of 2024, I had like about 9,000 in investment in my account. In one day, I lost what? $116. Nag-negative pa yan. Nag-ipon-ipon siya na everyday naglo-loss ng how much dollars. So tingnan niyo, red. That means to say your investment in those stocks, if they are red, that means to say loss mo. So nabawasan yung investment mo like this, $455 nawala sa'yo, 208, 259, 'di ba? So it's very risky mga ments. So ito then another example is 300 naman. It's just the same account. I'm just showing you what had happened, 'di ba? Ayan, ito din, same oh, ma babawi siya, but how long? Ayan nag-gain, it gained $3,000, but then that's your gain for 1 year of investing sa stock market? Sure, that's fine, 'di ba? That's fine kasi, ano siguro para sa'yo is okey lang naka-invest yung pera,
nakabili and I will just sell the stocks later, at least may income ako ng konti. That's okay kung yun yung ano mo. Pero what I'm just saying is do something else other than the stock market. Kung hindi malakas yung loob mo na kaya mong malos, see like this 852,000 loss mo. Ay, 52,000 tuloy. $852, $511 dito. Kung hindi mo kayang tingnan yung ganyan, stock market is not for you. 'Di ba? Wag kang mag-invest sa stock market. I am worldwide ka na lang. Okay? Now, second thing that I realized here, why I have to do this I am worldwide is, ito, pwede niyong i-screenshot tong mga mens yung mga nandito sa US or nasa Canada para at least pang-open mind niyo sa mga leaders. May work for them, may not. Pakikinggan kayo o hindi, it's up to them. Pero dito ko na-realize that whatever your currency is, dollar man yan or peso, it keeps eroding in value by the day due to inflation. Nung mga bata tayo, mga mens, di ba? Magkano, yung 500 pesos natin noon, ang dami nang nabibili. Tama? Ngayon, ano ang 500 pesos mo? Isang piraso na lang? Ng, ano yon, ng kung ano man yung gusto mong bilhin. I don't know kung ano kasi na yung ano sa Pilipinas, no? But here, 'di ba? According to DSHS, that this is just in my state. Pero if you belong to the poverty line ng state, if you are earning individually $15,000 in 1 year. Kapag ang income mo 20,000, family of 2, family of 3, andyan naman siya ng mga mens. Then you are considered in poverty line. Kaya ang nangyayari, sinusupport ng government. 'Di ba? So, eto mga mens, nakita ko lang 'to, nagre-research ako for the slides no mga mens sa Fox Business. Sabi ko, magkano ba talaga ang dapat income for you to survive in America? Kasi ito, hindi siguro to na-realize ng iba, no? So if you are paying childcare here, if you have say two na anak, ang tawag dito? Anak na nga. And two of you, the husband and wife, are working, kailangan mong ano, 'di ba? Hindi ka naman maka-work kung hindi ka magbabayad ng childcare. Childcare here is very, very expensive. So, with this statistics, dalawa lang yung anak mo. But what you're paying for is 32,000, more than na yan sa family of 4, 'di ba? Na income mo in 1 year. So, doon pa lang napunta na yung 32,000 mo. Kaya sabi ko, grabe naman ang childcare. Buti na lang, kasi nagbayad din ako ng childcare before. Buti na lang at that time, 'di ba? Medyo mura-mura pa, pero ngayon hindi na. 'Di ba? O magbabayad ka pa ng housing mo. 'Di ba may nag-math mentor sa atin before ng how much you are paying here in the USA? 'Di ba? So complement na lang 'to ng training ni Mensai, no? Kung hindi niyo napakinggan 'yun before. And then you will have to, of course, kakain ka, your food, gagastos ka 14,000, transportation mo 14,000, oops, your healthcare 10,000, other essentials mo pa kung ano pa man yan, 'di ba? Your total is already $118,000. Taxes mo 18,500. So dapat pala ang real poverty line dapat nasa 140,000, hindi 31,000. 'Di ba? Ang layo, no? Ang layo ng difference, 4 times. Tama ba? 4 times? 4 times? 5 times pa. 'Di ba? So, sabi ko, oh my God, grabe, no? Kung hindi ka talaga gagawa ng something, at the end of the day, poor ka talaga, purita. Kaya sabi ko, oh my God, grabe. Sabi ko, buti na lang may I am worldwide. So, sabi dito, inflation only hurts people tuloy, who never learned to invest. So this one is talking about you're investing your money into stock market, pero it also relates to for someone that is going to do a hustle. Yung tag nito yung magdadagdag ng source of income. Because if you don't, your purchasing power becomes less. Sorry, my space done becomes less and less if you do not find a side hustle to supplement or grow your income or your wealth, mga mens. So,
Ayan, so alam niyo yung ginagawa ko mga mens, kahit na grabe 'no, kahit na minsan, sobrang busy mo sa work, pero you have to find activities that will help your business to grow. Yun, kasi kahit saan ako magpunta mens, minsan nagpa-flyering kami ng anak ko, maggo-grocery kami sa Seafood City o kung saan man na Asian store, may makita akong mga Asian, Filipino usually, 'di ba? Bibigyan namin ng flyers, magte-table kami sa mga event na hindi din yan siya free, mga mets, magbabayad ka. Pero you do the best you can para lumago yung negosyo mo kasi ito negosyo mo na, eh. Kung yung job mo nga you are so married to your job, 'di ba? Ginagawa mo yung lahat para di ka ma-terminate sa trabaho mo. Sinisipagan mo na pinapayaman mo yung boss mo, yung may-ari ng company mo. Why don't you do the same thing sa negosyo mo? So yun yung naging mindset natin mga men. So kahit saan kami magpunta, may bit, 'no? Sa Jollibee, may bit, 'di ba? Magde-deliver kami niyan mga mens 1.5 hours away for us to drive. 'No, para lang makapag-ano kami, makapag-deliver ng products. Nag-talk pa ako niyan 'no, ito jade natin 'yan, nung December, nakapagbuo ng, Jade for You natin. Alam mo tinok ko 'yan, drive ko ng, ah, 1.5 hours away, para lang i-talk. Buti na lang mens, ulan na ulan nun, umuulan, yung traffic grabe, pero buti na lang pinuntahan. Nag-jade mens, akala ko magsi-silver kasi yun yung sinasabi niya sa akin sa text and sa online. Pero grabe na-close natin ng jade, 'di ba? So kaya tayo nakapag-Just for You. Now, another thing na ginagawa po natin is my son, I'm mina-mindset ano tawag dito, mina-mindset ko na yung bata at his age pa lang na kailangang magnegosyo. So ah, tri ano na yung tawag dito, taktika ba yun? Tactic ko diyan sa bata para ano, tinutulungan niya si mommy niya 'no, sa pagnenegosyo, yung 'pag may shipment kami, kasama ko siyang mag-pack, ganyan, magbibilang kami gano'n, 'pag magte-table kami, akay-akay ko din, 'di ba? So, kapagka ano suhol, ayun, sinusuhulan ko siya. Sabi ko, ah, "I will give you this amount of money," ganyan, "and then we will put it in your investment para ano." So, he has his own account. I manage it. So, ito yung kanyang ano, so kapag tinutulungan niya ako, I put in there $50 in 1 week, ganyan. Every Friday, naka-auto invest yung account niya para ma-mindset na siya na at his young age na, "I will do business." And not employment. Yun yung gusto kong makuha niya na, eh, na yung nanay niya nagnenegosyo, may okey may job, pero, I always keep telling him na, "When you grow up, you do business anak." Impluwensiya, 'di ba? Ayan, so teach them young, switch their mindsets that the way to prosperity, if yun yung gusto natin sa mga anak natin. Yes, we are building generational wealth for them right now, but also teach them how to do business, 'di ba? Kasi talagang walang yumayaman sa nagiging empleyado. And this is another thing that I realized why I have to do the business because financial and time freedom. Mga mens, nung na-hit po natin ang Singapore, ang sakit ng loob ko na hindi ako makapunta. Dahil ubos na yung PTO. Hindi na ako papayagan ng boss ko. So see the difference? You are at the mercy of your employer. Kahit gustong-gusto mo, mens na magbakasyon, kami pa naman ng asawa ko, mga mahilig kaming mag-travel. Twice a year, we go out of the country, every month, we go out of state, ganyan. 'Di ba? This was before I am worldwide. 'Di ba? And then, what? Hindi ko magawa. Sabi ko, "Grabe, ang sakit ng loob ko." Yung leader ko, yung core leader ko nagpunta ng Hong Kong, in-enjoy niya yung Hong Kong. Alam mo yon yung, ah, inggit na inggit ka 'no, na grabe, ito na yung time na dati hindi ko naman mahit-hit-hit yung travel incentive, ngayon namang na-hit ko pero hindi ka makapunta. See? So, sabi dito, there is no true freedom without time freedom. And there is no time freedom without financial freedom. Kasi hindi ka naman makapag-retire sa trabaho mo or masisante yung boss mo kung hindi ka prepared financially, tama? Kung paycheck to paycheck ka ngayon.
So, grabe 'no? So, yun yung mga na-realize ko, grabe ang hirap pala nito. Hindi ako mayagan ng boss kong kahit man lang 1 week. Yung alam mo yun, yung kahit umihi ka lang, fly ka ngayon, join the travel, and then go back right away after that. Pero hindi magawa, 'di ba? And then early retirement, 'di ba? Yun naman yung gusto natin makapag-retire, 'di ba? Pero grabe, kung nasa employment ka lang talaga, aantayin mo yung hanggang 72 ka, 67 years old bago makapag-retire. So, you have to really choose how you spend your time. Sabi dito, life's greatest freedom, 'di ba? Time is life's greatest freedom. Kaya hindi mo sa akin mens, hindi ko ayaw kong sukuan ang I Am Worldwide kahit na hirap din mag-build, 'di ba? Kasi hindi siya basta-basta mens, nanay ka, empleyado ka, asawa ka, anak ka, meron kang magulang na nakatira sa'yo, 'di ba, na, ah, um alam mo yun, aalagain mo din, 'di ba? May asawa at anak ka na kailangan din ng kalinga mo, 'di ba? And then plus empleyado ka pa and then may negosyo ka, hindi siya madali. But that's why our goal is for us to be able to one day mag full-time din sa negosyo, 'di ba? So, grabe kung ang hinahanap talaga natin is early retirement. Mentor Kath is the hindi na tayo lalayo. Example, 'di ba, na It this is where you would see retirement plan talaga. O ito nung screenshot ko 'to, event pa ng core leader namin 'to, 90,000 followers ni Mentor Kat. Ngayon 102 na. This was, our online event last year lang 'to, September. O 'di ba? Tapos 90 lang siya at that time. O ngayon 102 na. O saan ka pa? So, hindi na tayo lalayo. So, kung kayo na hinahanap mo ang early retirement. Now is purpose. So, the fifth one, bakit kino-continue natin gawin yung negosyo, bilisan ko na lang 'to mga mens 'no, kasi I think 1 hour na rin tayo. So, purpose, sabi dito, the reason for which something is done or created or for which something exists. So, ginagawa for me, my part mga mens, maybe the reason for you is not the same as mine. Bakit natin ginagawa yung negosyo? Kasi kung ano ba yung word ko, susumahin, siguro pwede ko namang itigil ang I Am Worldwide na. Kasi with the income my husband and I make, we are living comfortably. Kung, ano, 'di ba? Pero ginagawa ko pa rin yung negosyo not because yes, siyempre gusto natin kumita. Gusto natin makapag-build ng generational wealth. Pero pero behind that, yung very reason mo kasi should be more than the money, 'di ba? Kasi kung money lang ang after mo or reason mo in joining, kung for me, madbili mab para kang ano yung tawag dito, hot cake, hot potato na kayang-kaya mong bitawan ng I Am Worldwide kung ang mindset mo ay, "Okey lang kasi malaki naman yung kinikita namin sa employment. Puwede ko namang kitain 'yan." 'Di ba? Pero tatagal ka nga lang, yes, possible, but how long, 'di ba? So kung 'yun yung reason mo at hindi yung purpose ang nakikita mo dito, magki-quit ka magki-quit ka na talaga. So sa akin po mga mens, because of my own testimony na napagaling tayo ng cancer, naging yun yung purpose ko, na share hope for people na ma-prevent kung ano yung dinaanan ko na sobrang hirap or may ma-meet ako na cancer patient na maging survivor din. 'Di ba? So, ayan, so napupunta tayo ng mga event, nagbabayad, ito, nag-aano ako diyan mga mens, ano yung tawag dun, sponsorship? Yes, sponsorship ba yung tawag dun? Ayan, so ayan, mag-sponsor ka, may platinum, ayun, sponsoring, ayun. Platinum, magbabayad ka 1,500 para attend ka ng event, makakapag-table ka, ma-flash ka nila ma-promote ka nila sa LED, ano yung tawag dito ba? TV o whatever. Ayan, o may gold din sila, may silver, may bronze. So kung ano man yung gusto mong i-sponsor, that's what you pay. Naggaganyan ako mga mens.
out of pocket or out of income mo kay I Am Worldwide. Kaya tama yung sinasabi ng mga mentors natin na your first million here doesn't really go in your pocket. Nare-reinvest yan siya, mens, sa team mo, sa mga gagawin mo, 'di ba, na activities. So now, what did I do to build my I Am Worldwide business despite a busy work and family life? So time management, mga mens, mahirap, yes, but do whatever it takes, 'di ba? Para magawa mo pa rin yung negosyo. Planning comes alam mong magiging busy yung araw mo bukas, within your week, 'di ba? Busy ka, anong gagawin mo? Plan your day ahead, 'di ba? Alam niyo mga mens, sa akin ang ginagawa ko dahil sobrang busy sa trabaho din, the day before, alam niyo sa Facebook 'di ba puwede nang mag-ano ngayon, ano na yung tawag dun? Mag set ng post mo, schedule, ayun, mag-schedule ng post, na-schedule na yan mga mens kung ano yung ipo-post mo. So take advantage of that. And that's where your efficiency comes in. Even though sometimes na you are busy, 'di ba? Pero naka-plano ka na. And if needed, mag-set ka ng timer sa sarili mo or reminder, alerts para sa sarili mo na, "Oh, magte-training pala ako." You have to be intentional. Kung kailangan mo talaga na mag-set ng alarm, kung may activity ka, do it. 'Di ba? Minsan madaling araw ang ano namin, mentoring namin, 2 AM ko po or 3 AM, pero nag-a-alarm, 'di ba? Para gumising, para i-support yung team mo, i-mentoring mo. So gano'n siya mens, you have to sacrifice talaga. And you have to think about things you do or activities that you can do that is leading you to profit. 'Di ba? And also control what you can, kasi lahat ng bagay hindi mo naman makokontrol. Ang makokontrol mo lang is of course, how you look at things, your attitude, and of course yung, paano mo papalakarin yung team mo, gano'n. And then if there are, mga leaders ka na they don't alam mo yun, yung hindi kayo same ng mindset, as much as you try to change their mindset, that's out of your control, 'di ba? So, you control what you can. So, other things that I do, eto, 'di ba, naka-ano yan, naka-schedule na yung mga po-post ko or sometimes naman before or after work kung may mga, kailangan akong i-pack na i-de-deliver or ipapa-pick up for my shipping, ginagawa ko yan on or before work. I don't go, kailangan yung alam mo yun, yung hindi mo napapabayaan na walang activity na nangyayari sa negosyo mo, kasi negosyo mo 'to mens, eh. 'Di ba? So ito pa, another thing that I did, para lang 'no, kasi sa kabisihan natin sa trabaho, nanay ka na nga, may negosyo ka, asawa ka pa. Alam mo, I thought about creating a website. Nagpagawa ako mens ng website for the USA para maka-tap ako ng mga retail. So this is my website, nagbayad ako diyan ng web developer mga mens. Yeah. Yes, Mentor Mark, 'di ba, sasunod tayo sa mga oras ng Pilipinas. So, nagpagawa po ako ng website ko for retail, 'no. So, kung minsan nakikita niyo ako sa ano, sa wall ko nagpo-post ng website ko, pinagpaalam ko po 'yan. Alam po 'yan ni Mentor Saiza na, "Mens, is it okay for me to create my own website?" Kasi marami akong customers na they wanna pay using their credit card, 'di ba? So, alam naman natin mahirap ang buhay, hindi lahat, really available for them na may cash agad. So, I don't want to lose a sale. So, ang ginawa ko, naisip ko, "Lord," nag-pray ako diyan, eh. Sabi ko, "Lord, um, this is a wisdom from you, siguro sige i-ano ko kung okey sa company na gumawa ako." Pinagpaalam ko talaga mga mens, 'yan. So, 'di ba, and ito mga mentoring namin, so 'yan mga mens yung ginagawa naming activity, mentoring namin 2 AM, 3 AM mga ganyan kasi sumusunod kami sa time ng Pilipinas for our leaders 'no, may mga activity kami ng mga training, kailangan gigising ka, you have to sacrifice a little bit. Sabi nga you have to be in balance for now, for you to be balanced the rest of your life. Sabi ni VPI ka, oh, tandang-tanda ko 'yun. Kasi sabi ko, oo nga naman, 'di ba, yung puyat mo naman this time hindi naman 'yan forever. Another activity na ginagawa, collab.
with the mentors here in the USA, kami ni Nanay Saiza, 'di ba? Lumipad ako ng Indiana para mag-present kami doon, mag-expansion kami. Lumipad din ako ng LA, 'di ba? Nagkasama ulit kami diyan, nag-collab kami, 'di ba? I can no longer remember when was that. Basta 'di ba, yung mga sacrifices na yan mga meds, bili ka ng plane ticket mo para makapag-share kayo, 'di ba? Mag-book ka ng hotel pero grabe si Mentor Saiza, siya yung alam mo yon, hindi niya ako pinabayaan 'no, na lumipad ako ng Indiana 'no, pinag-book niya talaga ako ng hotel. Akin yung plane ticket pero yung pagkain, yung hotel, grabe talagang binebe naman niya ako. So, thank you Mentor Sai, 'di ba? So 'yan, so collab kayo, 'di ba? So do that. So ngayon may plano kami to go to Georgia naman para sa core leader namin si Mentor Eunice 'no, na mag-collab kami na mag-expansion doon sa Georgia. Ayan, nagulat ako. Baby finish. Thank you. Ayan 'no, men. So yun 'no, ang saya 'di ba? And then ito, make sure that you are also rewarding your team 'no, yung effort nila. Recognize that even sa maliit na mga bagay, patapos na tayo. I think this is just the last slide for me mga mens. So ayan, nag-start tuloy. Nag-start ako ng year-end party, ganyan, Christmas party, namimigay ng mga prizes, nagkakatuwaan yung team, 'di ba? So even with those small things that they feel na alam mo yun, nandun ka para sa kanila, that their effort is not forgotten. Mga mens, ayan. So, my last slide, mga mens, no, commit your work to the Lord and your plans will succeed. Proverbs 16:3. Ecclesiastes 3:11, kung ano man yung mga pinagpipray natin or reasons why we're doing the business and why we are still here and hindi pa nangyayari, don't give up. Mga mens, kasi He makes all things beautiful in His time. Diba? Ayan, mga mens. So, thank you. Sakto 'no, lumagpas tayo ng an hour, 6:40. But thank you so much Team Blast for having me. Thank you again Mentor Kath, na binigyan mo ko ng opportunity today to share and also yung mga, nakapag-share tayo ng konting wisdom. I hope na may natutunan kayong mga mens from that. Like I've said, kunin niyo na lang kung you think something will help you or not, yung hindi, tapon niyo na lang. Ayan, so thank you so much. Mentor Mayan, back to you. Ayan, thank you so much po, Mentor Andrea. Yan, gamitin po natin ang ating mga chat box, mga mentors, no? And pusuan at palakpakan natin ang napakagaling nating speaker for today. Grabe ang umpisa ng ating special training. Di ba, mga mentors? Grabe.